SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang gabi. Bansang Pilipinas. Alang na laging labang. Alang tao. Ito naman po banding ko, Roger Brown. Babahin ninyo. Sa ating himpilan, RPMO, Riktang Puna, News Online, Radio 1.18. At talaga naman po anong bang araw ngayon at Sabado. At pizza uno ng June. Ayun po, pumasok na po ang June, buwan ng June 2024. Ayun po, ay tuloy po tayo. Ayun, at nakaumpisa po tayo ng insakling ikapito ng gabi. Ayun po. Ayan, at ang akin lang pong pakikiusap ay mga kababayan, bago po tayo mag-umpisa sa ating pagpupuna, mga kababayan ko, dito muna yung ating channel YouTube, paki-subscribe naman po ninyo tabi. Yan ang po ang hinihiling ko po, mga kababayan ko, mga idol ko. Luzon, Visayas, Mindanao, at yan po sa iba yung dagat. Paki-subscribe naman po ng channel YouTube. Ito pong bagong channel YouTube ng Roger Brown. Salamat po, salamat. Maraming salamat po. Ay, samahan naman po ninyo ako sa loob ng isang oras, mga katuto, mga idol, mga kababayan ko. Paki-comment naman po itong ating pag-uusapan, mga idol.
Oho. Sabayan naman po ninyo ako. Oho. Oh. At comment naman po kayo kung ano po yung masasabi po. Oho, ninyo. Mga amigo, o kakong amig na paminaw o panayaw mo sa bago kong sunata. Siragot para lang kamalingaw, ikembot, sabay sa pagganaw. Balik na mo mga amigo, o kakong amig na paminaw o panayaw mo sa bago kong sunata. Siragot para lang kamalingaw, ikembot, sabay sa pagganaw. DJ Chris. Ayan, tuloy na po tayo. Talaga naman shout out po sa lahat pong mga nakaantabay. Sana naman po ay samahan naman po ninyo ako sa loob ng 1 oras, mga idol ko. Oo. Siguro po, bago po tayo mag-umpisa ay iparinig muna po natin itong pong mga nagagawa ng ating Pangulong Marcos Jr. Oho, ha? Dahil yung iba ay ang iniisip ko, mga kababayan ko, ay walang hong ginagawa or tahimik ang ating mahal na Pangulo. Oho. Ay yung ibang pong nakakalam ay talagang nagtatrabaho ho. Oho. Ha? Talagang nagtatrabaho ang ating Pangulo. Hindi po dapat natin kung ano man pong isipin natin sa ating Pangulo, hindi po tayo tinatawag na kaliwa kanan. Ako lang po ay nagsasabi sapagkat namomonitor ko po ang trabaho, talagang nagmamalasakit po ang ating Pangulong Marcos Bongbong. Oho, ha? Ayun po. Ay talagang ito po muna, pakinggan muna po natin mga kababayan ko. Talagang kailangan po kailangan po, saglit lang po, saglit lang. Welcome back mga kalam. At ngayong araw na ito, uusapan natin ang isa sa pinaka-pinag-uusapang balita ngayon patungkol sa plano ng ating Presidente Bongbong Marcos patungkol sa pagpapatayo ng oil plant dito sa Pilipinas at ang magiging kauna-una ng oil exploration sa bagong administrasyong Marcos. Ito ay patungkol sa pagbubukas muli ng Cadlao Oil Field na nasa Palawan Basin. Ating pag-uusapan ang kasaysayan ng oil field na ito, pati na rin ang mga dahilan kung bakit ito nahinto at ang kabuuang plano ng ating presidente para rito. Ang Cadlao Oil Field ay matatagpuan sa gilid ng ating bansa sa bahagi ng Palawan Basin kung saan mahigit nasa 3 dekada ng di napapakinabangan. Ito ay may sukat na 533 kilometers na kwadrado at may lalim na abot sa 20 meters hanggang 90 meters. Ang lugar na ito ay sakop na ang Cadlao at Bonita discoveries para sa langis, pati na rin ang iba pang mga prospects at leads na namataan at nadiskubre sa pamamagitan ng 3D seismic noong taong 1996. Sa pamamagitan ng 3D seismic ay nadiskubre ng Cadlao Oil Field ang may kalaki ng untapped attic volume of oil na pawang na maaaring gamitin at i-process para mapakinabangan. Isa na rito ang East Cadlao Prospect na may 3 kilometrong layo mula sa Cadlao Oil Field na pinakakandidato para sa drilling oil exploration. Ang Cadlao Oil Field noon ay isang carbonate pinnacle reef structure sa panahon ng Miocene era at unang nadiskubre noong 1977 na siyang ginamit para sa commercial use and production noong 1981. Sa taong 1981 hanggang 1991, nakapaglabas ito ng nasa 11 million barrels ng langis mula sa 2 production wells nito na Cadlao A1 at Cadlao 3.
ay kayang maglabas ng nasa mahigit 6,000 barrels ng langis kada araw. Tinataya na ang Kadlaw oil field ay may lawak ngayon na 6.2 million barrels ng economically recoverable oil sa kasalukuyan. Kaya naman noong October 11, 2022 ay ilahad ni President Bongbong Marcos ang pagsagawa ng on-site survey sa naturang Old Kadlaw oil field na siyang nangaakit ng malakas na interes mula sa mga foreign investors para sa upstream oil and gas sector ng ating bansa. Ito ay matapos rin ipahayag ng Department of Energy na pinapayagan ng Nido Petroleum Philippines na simulan ang on-site survey of drilling locations para sa kanilang service contract areas na sisimulan sa huling quarter ng taong 2022. Ang Nido ay ang operator ng Service Contract 6B o SC6B sa Palawan Basin. Ang mga aktibidad na ito ay ang magbubukas ng daan para sa pagdidrill ng 2 wells, isa para sa exploration at isa naman para sa appraisal para sa first half ng taong 2023. Para sa SC6B, ang appraisal well na gagawin na para sa Kadlaw oil field ay maaaring magtungo para sa maagang oil production tungo sa second half ng susunod na taon, habang ang recoverable volumes ay inaasahan mula sa oil field ay tinatayang nasa 5 million hanggang 6 million barrels ng langis. While it is a first step, it signals the government's intent to maximize indigenous resources and has attracted strong interest from foreign investors in the Philippine upstream and gas sector. Pahayag ni Bongbong Marcos sa kanyang press statement. Ang operatorship ng naturang oil field ay binaling na sa Nido Petroleum mula sa Forum Energy Philippines Corporation mula noong February 2022 na siyang nagpopondo ng 100% ng development costs, kasama nito ang drilling extended well tests at mga subsequent development para sa Kadlaw oil field. The government's commitment to preserve and maintain the investment incentives for service contractors under Presidential Decree 87 has been met with a renewed confidence and a strong interest by local and foreign investors in the oil and gas sector. Dagdag pa ng Presidente. The Presidential Decree 87 o ang Oil Exploration and Development Act of 1972 na ipinasa noon ng dating yumaong Ferdinand Marcos ay nagbibigay sa gobyerno ng karapatan para sa katumbas ng 60% ng net proceeds o kita mula sa pagbebenta ng petrolyo mula sa ibang bansa. Ang shallow water depths na nasa project site ang magsisilbing pribileyo ng Kadlaw oil field para sa low-cost development concepts. Ang full field development ng Kadlaw oil field ay binubuo ng pagdidrill ng 4 na wells at magkakaroon ng development para sa dedicated oil production facility para mas maging mabisa ang paggamit at pag-maximize ng Kadlaw oil field sa pagbibigay ng reliable na langis. Napakaraming benepisyo para sa ating bansa ang kayang ibigay ng Kadlaw oil field, lalo na sa ating nation building. Hindi lang dahil magkakaroon na tayo ng mismong supply ng langis sa ating bansa, lalo pa na grabe ang taasan ng presyo ng langis dahil sa pagmamahal ng langis sa world market at inflation, kundi dahil sa Presidential Decree 87 ay malaking bahagi ng kikitain ay magiging pondo ng gobyerno para sa mga development plan para sa ating bansa na siyang magiging tulay para sa hinay-hinay na pag-akyat ng ating ekonomiya. Mas magiging mura na ang benta ng langis sa ating bansa at tayo na rin mismo ang magiging supplier ng langis para sa ibang mga bansa na siyang mismong magpapalakas hindi lang sa ekonomiya kundi ng ating relasyon sa ibang mga bansa. Kaya naman matinding pagpaplano at paghahanda ang ginagawa ng Administrasyong Marcos para sa kauna-unang oil exploration nito at sa ilang dekada na ring di nagagawa para sa ating bansa. Ang exploration ng Kadlaw oil field ay isang magiging unang malaking hakbang ng ating bansa tungo sa unlaran at magsisilbing daan upang makita ng mga mamayang Pilipino ang potensyal ng Pilipinas na maging malakas na bansa sa dami ng ating mga natural resources, lalo na sa langis, na hindi lang naman talaga sa Kadlaw oil field makikita, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa. Na kapag ito ay unti-unti nang mina-maximize ng ating gobyerno, ay magpapakita ng napakalaking pagbabago sa ating bansa. Maraming masusolusyon ng mga problema, lalo na sa kahirapan at walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Asahan natin na hindi magiging madaling daan ito dahil matagal na hindi nagagawa ng ating bansa ang ganitong gawain. Ngunit ngayon sa oil exploration na ito sa Kadlaw oil field at sa iba pang mga development projects ng ating pamahalaan para sa nalalabing mga taon ng bagong administrasyon ay pagsisikapan
na maiahon ang ating bansa. Hindi tayo makakaasa ng agarang pagbabago dahil isa itong napakahabang proseso ng pag-unlad. Ngunit balang araw ay makikita natin ang kabuuang halaga nito at paano ito magbibigay ng yaman at kaunlaran sa ating bansa. Kaya naman ating suportahan ang gobyerno at mga proyekto nito para mismo sa ating kaunlaran at kaginhawaan. Sa ngayon, tayo maghihintay at manalig na balang araw ay kikilalanin ulit na ang ating bansa bilang isang mayaman at maunlad na bansa. Kaya alam, anong masasabi? Halos makita na ang ilahang sampo. Ayan po ay napakinggan naman po ninyo ang mensahe dahil ang ating Pangulong Marcos ay talaga naman pong tahimik lang pero ay marami pong balak na maganda sa bansang Pilipinas. At ang akin lang po, panawagan po sa magkakabilang kampo, panig, ay tigilan na po natin ang tinatawag na bangayan o ano-ano pong mga salita na bawat panig ay iwasan na po natin. Kumbaga ay sa ngayon po ay suportahan po muna natin ang Pangulong Marcos Jr. At talagang pong kailangan po natin yan dahil alam mo, kung talagang ito pong itong oil na ito po ay matuloy diyan po sa lugar ng Palawan, ay talaga naman pong marami pong aasinso. Ang ating mga kababayan, mga idol. Ay bagay kaming mga may edad na baka hindi na muna namin maabutan yan at itong mga bagong sibol na lang ang makakaranas ng magandang buhay. Dahil pag nasimulan po yung oil na yan, diyan po sa lugar ng Palawan, sigurado po talagang ang bansang Pilipinas ay aahon sa kahirapan, aahon sa krisis. Ayan po ang masasabi ko lang dahil sana po ay sa ngayon ay suportahan na lang po natin ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Iwasan na kung ano po yung mga napapakinggan sa bawat kabila panig ay wag po natin munang husgahan o paniwalaan, mga kababayan ko. Ayan lang po dahil mahirap po dahil kung tayo po ay panay puna ay panay sa ating mga namumuno ay wala mangyayari sa atin yan. Puros pagalingan lang tayo, pagalingan po tayo. Di ba mga kababayan ko? Mahirap po ito Bagkos tayo po ay suportahan na lang po. Dahil yung pong iba, mga kababayan ko, yung iba natin mga kababayan, talagang ang isip ay nanahimik ang ating Pangulong Marcos Jr. Ayan po, bago po tayo dumako sa ating pagpupuna, ay dako muna po tayo rito. Dako muna po tayo rito. Or basahin muna kaya natin itong mga nakaantabay. Baka po ito ay magtampo. Baka magtampo ay hindi natin, ay sabihin baka hindi sila pinapansin. Ay maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo at nandiyan po kayo. Paki-subscribe naman po ng aming bagong channel YouTube ang RPM Rectam po na
Ayan po, at shout out muna po kay Aladin Bilyesa. Aha. Ang Maguindanao. Aha. Magandang gabi, Boss Tatay Roger Bron. Roger. Mayong gabi sa iyo, Aladin Bilyesa. Ha? Ayun. At ang ating mga kababayan dyan sa lugar ng Kabisayan, Kabisayan ay mayong gabi. At siyempre, ituloy ko na. At sa ating mga kapatiran na mga Muslim, Assalamualaikum. Ay, shout out din po kay Ray. Ray, it's watching. Maya-maya, no? Antabayan na, pakishare-share lang, Ray, pakishare lang, At shout out din kay Laylay Gonzales, it's watching. Maraming salamat. Gandang gabi po, Sir Bron. Ayun. At shout out din po sa ating Gob, Rina Magdalena, it's watching. Gandang gabi po. Ayun. Maraming naipapangako nung pag-upo pa lang ni BBM, kasama na yan, pero hanggang sa ngayon, puro plano. Ahoy! Ma'am, talagang marami pong mga plano. Ay intayin ho natin yung tinatawag na yung plano na yan, baka po ay bigla na lang bigla na lang pong makita ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po tayo ay ipinaparinig natin yan, sapagkat alam kong matagal na ho yung plano na yan na meron pong oil dyan po sa Palawan. Pero ngayon na nakaupo ang ating Pangulong Marcos Jr. ay tinatrabaho na daw. Kaya nga po ito medyo nakita ko ho ito dahil ay magandang pong balita ito, sapagkat bagay totoo ito, Ma'am Rina, dahil marami pong mga pangako nga na hindi ho natutupad. Ang akin lang po, mga kababayan ko, ay intay-intay lang po tayo. Baka po ay mabigla na lang tayo na nandyan na. Iyan lang po, suportahan muna po natin ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Wala tayo ditong kaliwa kanan. Basta po, pag meron tayong nalalaman na mga magagandang balak, dito po ay ating pinupuri at sinasaluduhan. Bagay, mga hindi ko masisisi ang ating mga kababayan. Hindi ko masisisi sapagkat kung bagay medyo tumatagal na ang ating mahal na Pangulong Marcos na nakaupo sa trono. Ay ang isip siyempre ay wala pang nagagawa at panay pangako. Baka ako dito ay mga kabayan. Relax lang relax. Intay-intay po tayo. Pero ito kaming mga senior sa kaiintay sa mga plano na yan. Itong mga plano na ito ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr., kaming mga senior, nalalapit na humiga sa lupa. Aabutan pa kaya namin yan to? Aabutan pa kaya namin ito pong mga plano na ito ng ating Pangulong Marcos? Tabi-tabi lang sapagkat gusto rin po namin na kami mga senior ay malasap namin ang magandang buhay ng bansang Pilipinas. Ito lang po ang akin masasabi, sapagkat dito po sa rektang po na ay rektahan po ito. Diretsuhan po ito na magsalita ang Roger Bron. Wala po akong pakialam kung meron pong matatamaan.
Tuloy po tayo, mga kababayan ko. Ang oras po natin ay, alas, alas 7:35 na mga. Bago po tayo tuloy sa pagbasa ng mga comment-comment, saglit lang po. Ay, shout out muna po kay Edwin Ray ng ito po, Talyer. Ito pong Talyer ni Edwin itong Ray ay madali po ninyong makukontak po ito. I-search lang po ang Googles. Ayon po, makikita na po ninyo ang kung saan po lugar. Ay hinihingi ko nga po yung CP number dito sa anak. Kahapon ay hindi niya naibigay ang CP number para po mas madali ho. Kung nandito po sa akin ang CP number nito, ito pong ito pong Talyer ni Edwin Ray ay mas madali po, no? Di ba? Tatawagan na lang, no? Di ba? Kaya nga po, yun po may mga sasakyan po. Na talagang ika nga medyo talagang kailangan pa-tune up, yung mga pang-ilalim, ilalim, magagawa po yan. Lahat po, pintura, lahat po. Lahat nandito na po kay Edwin. Ito po, itong Talyer na ito. Dito po sa Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas. Ay talaga naman pong wala po kayo ditong masasabi sapagkat talagang pong ito po ay professional na talagang matagal na pong panahon na talagang mayroon pong itong Talyer. Talagang mga professional, talagang gumawa ng mga pang-ilalim. Pang-ilalim o repair at pintura. Tawag dito, anong tawag doon sa makina? Overhauling. Nandiyan po lahat, mga kababayan ko. Diyan po sa lugar ng Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas. I-search lang po sa Google ang Edwin Talyer. Okay, magandang gabi sa iyo, Edwin. Buong pamilya, mabuhay, Noy, mabuhay, mabuhay. Okay, tuloy po tayo. At alam mo mga kababayan ko, sapagkat yun na nga, hindi po natin masisisi ang mga kababayan natin na mag-isip mag-isip sa ating nakaupo bilang Pangulo. Ang mga kababayan natin ay mukhang parang ito ba nag-iisip, ito ba'y totoo? Ito ba'y totoo ang mga plano? Kaya po ay ang aking panawagan sa iyo, Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ito pong mga nababasa natin at lalo-lalo na sa social media na mga plano po ninyo ay dapat po ito ay matuloy. Marami pong umaasa. Huwag po ninyo biguin ang taong bayan sa pagkakaluklok sa inyong trono. Ayon po. Ayon. Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan ko at shout out din po dito kay Maricel Aplicador. Ayan po, diyan po sa lugar ng sa lugar po ng itong lugar, ano ito, lugar ng Torre, Tirona.
Road Via Verde, San Agustin 2. Ayan po, ay kung nais po na meron pong gustong mag-business, mga kababayan ko, hanapin lang po ninyo si Ma'am Aplicador sapagkat meron po siyang foreign karwas. Karwas ho, maganda, maluwang po ito kasama ang mga gamit sarinta. Napakaganda po ito at meron na po mga kagamitan para po sa karwas. Ayun po. Ayun po, inuulit-ulit ko po ay Maricel Aplicador ay ito po ay nagpapa-orient ng karwas. Yung pong mga gustong mag-business, ay tawagan na lang po ninyo si Ma'am Maricel 0966-4869-112. Ayun po. Maganda po itong karwas dahil sa ngayon po magtatagulan, mga kababayan ko, ay lagi pong marumi ang ating mga sasakyan, lalo-lalo na po sa mga pang-ilalim. Kailangan po ay manatiling malinis ho yan para hindi ho kinakalawang. Ito na po, yung po mga gustong magnegosyo ay kontakin lang po ninyo si Ma'am Maricel Aplicador. Ito po muli, ulitin ko po muli, ito pong number niya. Paki-contact na lang po 0966-4869 69112. Ayan po. Dito po sa lugar ng San Agustin 2. Ayan po, Villa Verde, San Agustin 2. Ayan po. Ayan po, baka gusto talagang magrenta, ay kontakin lang po doon sa pong nabanggit kong numero. Ayan, shout out po Ma'am Maricel, magandang gabi at kay bro. Mabuhay, Ma'am Maricel, Okay po, at dito po tayo, dito po tayo sa, medyo mabilis po ang oras, mga kababayan ko. Napakabilis, Ato, panukalang yundahan ang rice tarification law umani ng suporta. Tinan po natin to. Kapagkat ito rin po, mga kababayan ko, ito pong hinahaya laging nakikita natin si Speaker Romualdez at marami rin po siyang mga plano at sana po rin ay ito ay matupad, mga kababayan ko. Kami na mesesya sa inyo! Buka pa! Way sirado! Ayan po, sinuportahan ng tatlong mambabatas, mula sa mga lalawigan na nangunguna sa production ng palay si Speaker Martin Romualdez sa kanyang hiling sa Senado na bigyan ng prioridad ang panukalang amindyahan
yundahan ang Republic Act 11209. Ang rights, tarification law na magpapababa ng presyo ng bigas. Ay sana po ay ito ay maprubahan dyan sa Senado. Dahil napakahalaga po ito, dahil inaasahan po ito ng taong bayan yung pong pangangailangan ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po ang usaping bigas, sapagkat yan po ang ating kinakain araw-araw, mga kababayan ko. Di ba? Kaya nga po, ito pong panukala ni Speaker Martin Romualdez, sana po ay ito po ay magtuloy-tuloy na po. Magtuloy-tuloy na po dahil may mga talagang may mga magagandang balak. Sana ang mga ating nandyan sa Congress at sa Senado ay magkaisa po yung pong ikahaganda ng sambayanang Pilipino na hindi po naghihirap. Ngayon po ay talagang sobrang paghihirap, lalo-lalo po ang mga pangunahing bilihin. Sana po ito ay makita, malaman ng nasa Senado na sobra po ang paghihirap. At ito pong mga magagandang panukala ng ibang nating nandyan sa Congress or sa Senado ay bigyan pansin, kaagaran. Ito mga magagandang panukala. Dahil kung panay tayo puro paganda, puro tayo po ay puro salita lamang, puro salita tayo ng salita lamang, nababasa sa dyaryo o sa social media, at habang tumatagal, ay hindi natutuloy, ay para ano ho? Para ano pa? Anong ibig sabihin itong mga inilalabas ninyong propaganda na hindi naman po natutuloy? Hanggang sa ang nangyayari pag kayo ay muling nakaupo sa inyong trono, ay limot na ho itong mga pangako ninyo. Paano naman po ang ating mga kababayang maliliit na nagluk-luk po sa inyong trono, mga kababayan, di ba? Kaya nga po ay minsan ang taong bayan ay nadadala na, nag-iisip na, nawawala na po ng tiwala, mga kababayan ko, mga sir, diyan po sa Congress at diyan po sa Senado. Prangkahan lang po ito ang abang lingkod Roger Blom sa ating himpilan ng Rectam po na News Online Radio. Ayan po, at shout out kay Martinez, Emerald, walang natupad sa mga sinabi. Ayan naman. Diba mga kababayan ko, ito, nalalaman po natin ito, mga ganito. Kaya nga po, kung meron po tayong ilalabas ng mga magagandang propaganda, ng mga magaganda na plano sa bansang Pilipinas, sana naman po ay ngayon pa lamang ay meron na pong nakikita ang sambayanang Pilipino. Para hindi ho sila nag-iisip puro plano. Aroy! Mahirap po ito. Mahirap po ito. Pangulong Marcos Jr. Diba? Ang mga magagandang buhay, ito pong mga nasa paligid ho ninyo. Ito pong nasa paligid ninyo, napakaganda po ang buhay nila sapagkat wala po silang intindihin sa pang-araw-araw sa mga bayaran. Wala silang intindihin.
Kaya nga po, ang ating mga kababayan nakakapagsalita ng ganitong puro plano ay walang natutupad, wag po natin silang dapat husgahan. Pangulong Marcos Jr. Ang kailangan ng sambayang Pilipino, itong mga propaganda na ito na mga pinapangako ay dapat po ay magtuloy-tuloy na po. Ayan po. Ang sabi pa ko dito ay ang sinabi lang niya ay si Lisa bahala. Aroy. First Lady, kung kayo po ay mapagmahal din po sa bansang Pilipinas, ito po mga inilalabas na mga plano, ay sana meron na pong makita man lamang ang ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, yung pong talagang totoong tayo po ay umaangat na at hindi nagugutom, hindi po naghihirap. Lalo-lalo na po sa pangunahing mga bilihin. Unang-una po dito ang bigas. Sapagkat kung wala pong bigas, dahil yan po ang talagang ang pagkain ng mga Pilipino, ang bigas, ang sabi ni Speaker Romualdez ay magiging daw na dapat maging 30 kilos isang kilo. Pero sa Kadiwa Center lang daw yan. Paano ba yan? Paano po kung malapit dito sa amin, Dasmariñas, at nalaman namin doon pa sa parting Imos o parting Bacoor, ang merong Kadiwa Center, ay pupunta pa doon para bumili ng bigas na halagang 30. Ay magkano ho ang pamasahe? Ang pamasahe na lang po, pagpunta doon, ilang sakay pa? Ay sus, Ginoo, patawarin ka. Sana po ay lahat na bayan ay magkaroon po. Itong sinasabing Kadiwa, ito pong Kadiwa na ito na nandyan po ang mga murang bilihin. Ay kaya naman pala kung kontrolin yan. Ay bakit po hindi po natin buong Pilipinas ay pamurahin na lang sa lahat ng mga palengke? Lahat ng palengke ay bansang Pilipinas ay kaya naman pala kung gawin yan. Ay bakit ho ay dyan pa sa Kadiwa? Patawarin ka. Okay, tuloy po tayo mga kababayan ko. Ang oras po natin ay mag-aalas 8 na po. Asin ko, meron pa ho tayong 5 minuto. Ayan po, ay bago po tayo magtuloy-tuloy, at bago po tayo mag-agat-agat, ay shoutout muna po kay Elena Tolosa, nato is watching. Ayan, Elisa Granada is watching. Magandang gabi, magandang araw, kung nasa naman po kayong sulok ng Pilipina o sa iba yung dagat. Maraming salamat po. At siyempre po, ang aking hinihiling, ang aking bagong channel YouTube, ay paki-subscribe naman po ninyo tabi. Yan lang po ang aking hinihiling. Yan lang po, tulungan po ninyo ako. Ayun po, para naman po tayo ay maging bawat ating mga programa ay lagi po ninyo nasusubaybayan. At shoutout din po sa lugar ng Camarines Sur, sa ating anak na si Irene Mariano. Ayun, magandang gabi sa iyo, anak. Magandang gabi.
Ang ating mga apo dyan, kumusta na? Irene, kumusta na ang ating apo dyan? Bantayan mabuti. Dahil po babae, ayun. Marhay na banggi dyan sa Kabikulan, sa ating mga amigo, amiga, dyan sa parting Kabikulan, marhay na banggi. At ang ating mga anak dyan, at ang ating mga tiyuhin at tiyahin. Dyan po sa lugar ng Del Gallego, Sinuknipan Del Gallego, Camarines Sur. Ayun, binabati na rin po natin ng magandang gabi ang Mayora ng Sinuknipan Del Gallego, Camarines Sur. Magandang gabi po sa inyo, Mayora. At ang ating mga kapulisan dyan sa Sinuknipan Del Gallego, Camarines Sur. Magandang gabi sa ating mga kapulisan. Hindi ko na po isa-isahin ang mga parapangalan. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Ayun. Tuloy po tayo. At tayo po ay talagang wala na pong oras, mga idol ko. Talagang kulang po tayo sa oras. Sa loob na po ng isang oras lang po tayo dito sa ating pagtatalaktak, pagpupuna. Isang oras lang po tayo. Hindi po pwedeng maglabis yan, Ayaw po. Marami po sana po tayong dapat pupunahin at talagang nakahanay po ito, Ayan po, wala po tayong magagawa, ulitin ko po, talaga lang po kulang tayo sa oras. Maraming salamat sa lahat ng nakaantabay. Ayun. Paki-like naman po. At paki-share. Ng page sa FB natin. At siyempre ang ating bagong channel ng Rektang Puna. Bagong channel YouTube Rektang Puna. Paki-subscribe naman po ninyo tabi, Bukas muli po tayo. Tayo po ay magkakasama-sama muli. Yung pong magbabato po ng balita ay pasensya na po. Diyan po sa lugar ng San Fernando. Vicky Custodio. Magandang gabi sa iyo, Manay. Kaya hintay ko yung pagbato mo ng balita ay pasensya na. Wala tayong load man lamang para ikaw ay tawagan. Talagang wala tayong pang-load man lamang. Ayun. Pambili man lamang ng wala na akong hiya ulit talaga dito. Nagsasabi lang po ng katotohanan ang RPMO. Tayo po dito ay hindi ho tayo dito pasilduhan. Public servant lang ho tayo dito. Yung po mga naghahatid ng mga balita o mga dapat iparating sa ating kapaligiran, abang lingkod po ang sumisilaw dito. Wala pong tinatanggap na pira ang ating himpilan. Kaya lang po kami rito. Di bali pong walang-wala at isang bis lang kumakain, pero tuloy-tuloy po kami na mag-public servant. Para po malaman po ninyo ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pahabol mo na po, pahabol mo na ho. At shout out po kay Sib. Diyan po sa lugar ng Liti. Ang gandang gabi sa iyo, mayong gabi, Sib. Notes. Mabuhay, magandang gabi sa iyo. Mayong gabi, At shout out din po kay Eric Lambak na Kulman. It's watching. Maraming salamat sa iyo, Eric Lambak. Mabuhay. Magandang gabi sa iyo. Ayun, at ang sabi ni Sib ay gandang gabi tay o Roger Bron. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil nandiyan po kayo. Kayo lang po ang lakas ng Roger Bron.
Ayun ko, inulit-ulit ko po, pahabag muli. Ito pong bagong channel po na YouTube ng Roger Bron. Paki-subscribe naman po ninyo, tabi. Maraming salamat po. Mabuhay po, mabuhay. Ayan po, at panabagan ko po sa ating mga kapulisan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang ating mga sundalo sa kabundukan, dubi ingat po tayo mga sir, at ang ating mga kapulisan, dubi ingat tayo mga sir, sapagkat naglipa na po ang mga traidor na mga anak ng Satanas. Ayan po, at masakit man po sa kalooban talaga, tayo po'y agot-agot na. Babalik po tayo muli bukas. Ayan po, at tayo po ay ilayo sa anumang kapahamakan at lagi po tayong manalangin sa mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Mabuhay.